matapos. Okay, tayo ba tayo? Tayo ba? Okay. Kasi natin, mabalik sa atin yung Matthew 16. Tapos po tayo sa last verse 5 na. Sa 6 na po tayo hanggang 20 lang. 6, pakibasa po sa tayo. Ready, go. Then Jesus said unto them, Take heed and beware of the leaven of the Pharisees and of the Sadducees. They reasoned among themselves, saying, It is because we have taken no bread. Which when Jesus perceived, he said unto them, O ye of little faith, why reason ye among yourselves, because ye have brought no bread? Do you not understand, neither remember the 5 loaves of the 5,000? How many baskets you took up? Neither the 7 loaves of the 4,000, and how many baskets ye took up? Now we say that we do not understand that I spake it not to you concerning bread, that ye should beware of the leaven of the Pharisees and the Sadducees. Then understood they how that he made them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Jesus came into the coast of Caesarea Philippi. He asked his disciples, saying, Whom do men say that I, the Son of Man, am? And they said, Some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. But whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, Thou art the Christ, the Son of the living God. Jesus answered and said unto him, Blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood hath not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven, and whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Then charge ye his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Pray. Lord, last time sa pray. Ganito po ay palain niyo, Lord, ito. Last time, Lord, serve sa pray. Divine po ang panampalataya. At sa inyo lang mag-focus, Panginoon, ang kailan na talagang isang natapos. Salita pa na yung tatapos, bilang ng puso, lalo kung kaya kami ng makasahin, naalala ko ang iyakin sa buhay. So, salamat sa taon sa kami. Natiwala ang Panginoon. Dito, Lord, I pray, especially mga nag-stay, Panginoon, pag-provide nyo sila. Ang plano nyo next sa amin, sa kanila, ay wise sa kanila, Panginoon, kalot mo po sila. So, salamat po ang isa. Salamat. Jesus, kami sa Amen. Okay, makakulo po. Panig po sa lahat. Okay. So, tapusin natin ang title po natin ngayong umaga. The Church That Christ Built. Okay, the Church That Christ Built. Like that. Pero mamaya makita natin yung church, diba? So last time, anong topic natin? Sinakalala. Sinaw. Naalala nyo ba? About the weather? Discern the times. Ano ba? Discern the times. Sabihin, dapat alam nyo, sa panahon ngayon, na pabuti ba ng pabuti yung buhay natin? Pilipinas. Parang hindi, di ba?
So, may mga ibang bagay na bumubuti. Salamat sa Diyos yan. Marami naman. Kaya nga excited kami nung muna kami nandito. Of course, kung may napiplay sa salita ng Diyos sa isang lugar, pinagpapala yan. Pero iba rin kasi yung pagtanggap ng tao. Okay, nasa Bible yan. Hindi lahat ng churches nag-succeed depende sa success rate ng gusto nyo. So, obviously, itong church nga, pinapatay. Okay, hinayaan ng Diyos yun. Iba naman, okay, the tribe, iba medyo lang, iba talagang successful. Okay? So, pero, kaya yung last topic natin last time, dapat may pangunawa tayo. Okay? Alam niyo, makikita mo naman yun, kung ano nangyayari, kung nag-observe ka, hindi yung tulog ka sa pansitan. Hindi ka nag-observe, wala kang pakialam sa nangyayari, ano pang telenovela ngayon? Yung mga bagay na wala kang kwenta-kwenta, yun ang yung isipan mo. Ano tanda mo ngayon? Dapat hindi gano'n. Dapat yung mga bagay na, tulad yun, lalaki kayo, ano gagawin sa buhay nyo, iniisip na ba yun? Dapat, di ba? Plano mo yun. Kahit bata ka pa. Okay? So, yan. So, dapat naintindihan natin, especially spiritual. Okay? So, ngayon naman, title natin again is The Church That Christ Built. Kumbaga, papahagi niya natin kasi alam niyo pinakatakot ko dito pag alis namin. Talaga yun. Kaya challenge ko pa yung may-ari. Sintenex ko siya. Kaya lang naman kami dito, alam niyo naman. Kasi challenge sa amin nun, gusto yung mga Baptist nun, liberal na, hindi na King James. Medyo lang, medyo. Papakanta, dogmer pa. Dami niya reklamo din kasi kung naramdaman ko, spiritual ko, gusto niya ng magandang church. So, nag-respond naman kami. Kahit malayo, diba? Pinaglaban namin. Nakapunta doon. Yun ang dahilan. Kaya kinakatakot ko, pag alis namin, saan kayo pupunta? Diba? Kaya sabihin ko na sa inyo, may baptist na nung, yun nga yung doon. Ako sa mabait naman yun. So kaya, ang advice ko sa inyo, ganun kayo ng maayos sa church, kung wala. Ganun talaga yun, hindi yung sa Germany, na ano nangyari. Wala nang maayos sa church doon. Ganun naman. Maraming place ngayon, ang hinahanap talaga, yan maayos sa church. Kasi, hindi nga madali. Nice, Christian, pastor ka na, hindi basta yun. Alam niyo ba? Kaya, yung iba nakikiusap, Amerika pa yun ha. Saan kayo ng missionary dito? Diyan nga galing yung mga missionary. Dati sa Amerika eh. So, Nay, kasi nanay. Mga nanay. So, doon galing yung mga missionary originally, maraming sinend ng Amerika. Salamat sa mga Amerikano. Amen? Yung pinanggalingan natin yan, Santa Mesa, Amerikano yung mga 19 siguro, mga 1930s, mga 1950s. Punta rin ako. Ngayon, yung Amerikano nagsabi, mag-send naman kayo ng missionary dito. Baliktad na. So, ganun yun. Nasa Germany, bihirang-bihirang sa Europe. Dami-dami yan. Diyan nga na print yung King James Bible. Eh. Ngayon, wala na. Parang yung mga churches doon ay patay na. Iba naman. Malaban na. Pero hirap na hirap. So, yan ang challenge sa atin ngayon. Kaya makikita natin dito. Ano makikita? Mga Pharisee. Dami ngayon niya. Marami na yung mga churches ngayon. Actually, minsan. Dami. Kaya so, itong mga Pharisee and Sadducees, mga nagtuturo dito ng Bible din. Pero sabi ni Jesus, mag-iingat kayo dyan. Hindi ko na isa-isay na. Mag-iingat kayo dyan. Hindi niya sinabing patayin niyo yan. Hindi ganun. Dahil ganun. Yung sabi ni Jesus, mag-iingat kayo sa mga tinuturo niya. Kaya nga may discerning word eh. Inaaral natin yung tunay na salita ng Diyos. Inaalam natin ito yung tama, ito yung medyo tama lang, ito yung medyo may halo na, ito yung mali, ito yung maling-mali, ito yung malimonyo na. Isa-isa natin yun.
Dapat na-discern natin, nalalaman natin, nakikilala natin yung mas sa mabuti. Nagawa ni si Jesus dito. Mag-iingat kayo. Kasi, sabi dyan, yung leaven of the Pharisee. At in-explain naman dyan, anong leaven yung hindi yan tinapay. Yung pinag-uusapan yung doctrine na. Sige, ito yan. Yung karamihan ng Christian groups ngayon, may Bible din. May kantahan din. Diba? Ito na sinasabi sa inyo yun. So pinahaluan ng mali. Okay? Hindi ko alam kung saan natisod sa akin yung may-ari dito. Pero ang huling usapan namin na maayos kasi sa mga bakla. Hindi ko alam, hindi ko sinasabi. Pero ngayon siya may kilala daw siyang pastor, dating bakla, ngayon pastor na. Ibig sabihin, may pag-asa pa yung bakla. Ganun yung ano. Pero wala sa Bible, yung baliktad eh. Sa Bible, hindi normal yung bakla, di ba? Pinanganak ka, lalaki, babae, wala na iba. Tama? Hello? Meron pa ba iba? Pwede bang pinanganak ka ng lalaki, tapos magiging babae ka? So, pwede. Sinasa katawan mo yun, di ba? Ang Diyos ang nag-assign. Hindi tayo. No. Ngayon, yung kilala ko din, magaling din naman yun, maayos na Kristyano. Kaso dyan sa bagay na yan, lag-lag. Sabi nila may pag-asa pa daw yung bakla. Pero paano nangyari yun? Sinabi nga ng Romans 1, kaya sila naging bakla. Ang Diyos mismo, parusa sa kanila yun. Okay? Ito na nyo ba? So hindi basta automatic yun. Huwag nyo silang tanongin kung bakit sila bakla kasi hindi nila alam. Pero sabi sa Bible, kaya sila nagkaganon. Ang Diyos ang gumawa sa mga naman ng Diyos. Kasi nireject nila ang Diyos. Tingnan nyo ba? Pag sobra-sobra na yung rejection mo sa Diyos, to the point na lalaki ka, sabi mo, babae ka. Diba? O ibang bagay pa, yun, ang Diyos na mismo lalagay ka na doon. Hindi ka na makakabangon doon. Pag-asa pa, pwede mo maligtas din yung tao na. Okay? So, hindi ko alam kung doon na tayo sa akin. But anyway, hindi tama yun. Kaya sinabi ko, yun ang tama. Yung totoo. Sana pag-asa yan. Sa mga Pharisee, ganyan yan. Puro Bible din yan. Pero mahahaluan nila na para sa kanila. Sinabi ni Jesus yan. Sinabi naman lahat ni Jesus yan. In-expose, kaya nga galit na galit sa kanila yung Pharisee at Sadducees. Alam niyo bakit? At tulad ng ginagawa nila dito, sinabi ni Jesus yung mali sa kanila. Para yung mga tao, of course, mag-ingat. Ano yung mga mali na Sadducees, Pharisees? Mga sarili, self-righteous, and then yung tinuturo nila, yung Sabbath day, kung ano yung tinuturo nila, kaya siya bawal magtrabaho, bawal magbuhat, bawal mag... Tapos parang pinapalabas sila sa nila magaling, di ba? Kaligtasan, di sila ligtas, self-righteous nga eh. Kasi sinasabi ngayon ni Jesus, mag-iingat kayo dyan. Kasi yung katuruan, pag pinaniwalaan niyo yung mali, ituturo na naman yun sa iba. Kung gaano ka-importante yung turo, doktrina, napakahalaga. Okay? Kaya challenge ko rin yung nangyari dito. Sabi ko, sandali, kala ko ba galing mo sa doktrina? Ano nangyari? Okay? So, yan na lang. Okay? Kaya saan kayo, sana huwag nyo i-give up yan. Never nung kung kayo papayag na, hindi masyado importante yan. Basta may church, basta may fellowship, basta may... Wala rin kwenta yung fellowship nyo kung pare-pareho yung mali. Diba? Eh, doon mag-uumpisa yan. So, yung nagpe-fellowship, kaya nga fellowship, pareho tayo. Susundin natin, magbanayan yung Bible, susundin natin, naaralin, gagawin. Doon na tayo magkakaroon ng pagkakaisa. Iisa yung sinusunod natin, para kung iba-iba. Hindi fellowship yun. Okay? Lokohan yun. Kasi marami nangyayari ganun yun. Catholic na lang, pinang perfect example, di ba? P-tape po naman yan. Dami pa nga nila, paano? Nalulugod ba ang Diyos sa kanila? Hindi ka kaligtas, hindi ka makaligtas. Nakikits nyo ba? Siyempre hindi. Yan, so kaya mag-ingat, yan yung unang point natin, pero ang pinaka-point natin ngayon, yung church nga, no? So, pero yan ang isa mga, ano ko sa advice ka, mag-ingat, pwede naman magtanong, of course, niligtas kayo, yan ang Bible. So, pwede rin kayo gusto yung matin doon, walang problema, kahit pa paano meron. Okay? Hindi lang yun ako sa inyo. Paano yan, church?
Okay, so next na topic natin dito, yung church nga. Ayan. So, nung natapos ng warning at itong mga disipulo niya, nagtanong na siya. Ito rin yung tanong ko sa inyo, sino ba si Jesus sa inyo? Carlo, sino ba si Jesus para sa iyo? Sino ba si Jesus? Para sa iyo? Para sa iyo lang. Siya ang? Ano ba siya sa iyo? Comedian ba siya? Ha? Comedian ba si Jesus? Ano siya sa iyo? Pina? Mabait. Sino si Jesus para sa iyo? Tagapagligtas. Sino si Jesus para sa iyo? Naisip mo ba yun? Siya sinasamba natin dito eh. Panginoon! Hindi yan na. Ay, nanahan na. Mga ganun eh. Leia. Ha? Diyos. Peter. Ama. Christian. Daan po. Daan. Stephen. Nagbibigay ka po. Bibigay gabay o gabay. Amen. Sa Aiden. Aiden, dito ka. Daddy, sino si Jesus para sa'yo? Siyang Alpha and Omega. Siyang una at huli. Position. Siyang lahat. Ha? Siyang Forever. Aiden, sino si Jesus para sa'yo? Ito naman. Ako muna. And then, nanay. Ano? Jesus para sa'yo. Sino na? God's love. Pag-ibig. Love. Ako, ano ako sa'yo? Ha? Sino ako para sa'yo? Mag-preach. Ha? Mag-preach. Husband. Preacher, husband, Stephen. Beloved ka tayo. Magaling yun. Beloved. Ano pangyari yan? Kapang... Dati, ano sa dati para sa iyo? Ah? Daddy. Oo. Ano ba ito? Dati si tatay yung sa dati. pastor, preacher, teacher. Beloved tatay. Christian, Na tagatulong. Stephen, Peter, Our, ano, Sama sa lupa. Carlo. Takot ka pa rin ba sa akin? Tagapagpayo. Ayan. Tagapag-advise. Tagapagpayo. Liliana, ako na lang. Sino ako para sa'yo? Gaturo. Ito net. Tagapas. Tagapayo. Atina. Gaturo. Lea. Ha? Guide. Okay, so napansin nyo medyo may pagkakapareho. Hindi ako si Jesus pero ang ganda ng tanong yan. Bakit ka tinatanong personal po sa kanila? Kasi nga po kahit sa isang church, hindi pareho si Judas, hindi ko alam kung sinabi ni Judas. So kaya nung una dito, sabi nila, sabi niya iba, ganyan ka, sabi niya iba, ganyan ka. Sinabi niya, hindi, sino nga ako para sa inyo? Yan. Kaya maganda yung sagot ni Simon Peter, sabi, ikaw ang Kristo, ang anak ng buhay na Diyos. Yung ganda, di ba? Kaya pinuri siya ng Diyos dito. Kasi eksakto yun. Kasi alam niyo po ganito, sa panahon nila, kahit sa atin, hindi naniniwala lahat ng tao si Jesus yung Kristo. Kung siya yung Kristo, siya yung anointed one, siya yung tagapagligtas, siya yung pinangako nung dati pa. Big deal yan. Ibig sabihin kasi pinangako ng Diyos yung sikreto, alam ng tao, darating ang Panginoon, ang Kristo, siya magbibigtas sa atin. Yung iba naniniwala, okay, magaling ka tagapagturo, pero hindi daw yung Kristo. Kaya itong panahon na to, kahit sa atin, hindi tayo mga bata lang nila. Basta siya yung Kristo, ganun. Paniwalaan mo yan. Naniniwala ka ba doon? Kasi marami ding anti-Kristo. Katulad nga ni Kibuloy, di ba? Katulad ko yun, hindi lang manalo.
Nagka-cancel na. Pangulo ko eh. Ba't marami po nag-claim yan eh. Yung mga Muslim, nagsarili silang propeta, kung ano-ano pa. So kaya, importante, pangalawa, sa church, sino yung pagkakakilala mo kay Jesus? Tama sinabi nyo, siya yung tagapagligtas, siya yung tagapagturo, gabay, especially sa Diyos, yung tagapagligtas, siya yung Kristo, siya yung pinangako. Okay? So kaya pinagpala si Peter daw kasi naintindihan niya yun. Natanong lahat, ba't naintindihan nyo ba yun? Ako, alam ko namang kakayanan nyo, no? Paniniwala nyo. Sana ganoon din ang pang-unawa nyo. O, hindi biro-biro itong church. Okay? Amen ba? Amen. So kung para sa inyo, wala lang yung church, sa atin hindi, wala lang, nakalimutan ko na yung tinuno, mababaw kayo. So anyway, hindi kayo ganun. So, dapat, sabi nga, and upon this rock, sinabi niyo pala dito, importante ito yung kinukurap ng mga Catholic. Kaysa si Pedro daw yung bato. Si Pedro daw yung bato, sabi niya, no? Thou art Peter, and upon this rock I will build my church. Sino yung bato? Sabi ng Catholic si Peter daw. Ngayon, yung ibig sabihin Peter kasi stone, no? Stone. Iba yung, pareho ba yung rock sa stone? Doon sa spelling. Pareho ba yung rock tsaka yung stone? Sa atin, karamihan sa atin, parang pareho lang eh. Pero hindi. Sa Bible, pag sinabing rock, tinatayuan ng bahay yun. Stone ba yun? Okay. Madalas yung Zion, yung bundok mismo, tawag nila doon, rock. So hindi basta stone yun. Stone, pwede may bato. So kaya yung rock dito, si Jesus yan. Okay? Si Pedro, makasalanan din sa kanya yung church. Hindi gano'n. So si Jesus yung foundation, siya yung rock, at gagawin niya yung church. So katulad ginawa natin dito, so again, natin lang yung future dito sa Mateo, sa isang nakapito. Pero dito, yun na lang. Pero we still pray for the church dito, yan ang nangyari. Pero, yan ang tunay na church. Ang foundation, si Jesus, si Pedro, tagapag. Si Pedro yung lingkod. No? So, laging gano'n, yung Diyos may lingkod. Siya nagtuturo, siya mag-lead. Mga tao, susunod sana. Diba? Walang gano'n, walang church. Ang ganda dito, sabi nyo, and the gates of hell shall not prevail against it. Basta parang nanalo yung demonyo kasi wala ng church dito. Yung church nga yung tao eh. Ngayon, kung magkukompromise tayo lahat, matagal na tayo, matagal na nagtagumpay si Satanas. Pero hindi. Ginawa natin dito, sa lugar dito yung dapat natin gawin. Okay, maraming naligtas. I-post ko na lang sa Thailand. Yun ang bilang. Dito pala eh. Ayan. Tingnan na natin. Dito yan. Alahala, total. 420. So, okay na rin yun. Total, 3 taon tayo dito halos. 420. Yung nabaptize na wala pang 10. So, yun ang gawain natin. Ginawa natin yun. So, hindi tayo talo. May communication pa naman tayo. So, according sa yaya ng Panginoon. Pero, nabanggit ko rin naman sa inyo, yung ibang churches nabubuwag, pero may ibang nagkakaroon ng ibang churches. So, hindi pa rin natalo. Hindi nyo, tuloy-tuloy pa rin yung gawain. Ganun po yan. Yung mga churches sa Revelation, wala na nakira dun. Ngayon, wala ka nagpunta mo sa Pergamos, Efesus, wala rin church na yun. Kasi nga tao yung church eh. So, kung nag-compromise yung church, kasi yung ano nila, may naset na sila, so tuloy-tuloy pa rin gawain ng Diyos. Ay, saan ang tindihan nyo yun? At yung ganda nito, sabi niya, I will give you the keys of the kingdom of heaven. So, kaya may mga naliligtas dahil sa preaching. Kaya naliligtas kasi yung susi daw na kanino?
Nakalilisusi ng langit at impyerno. Na kay Jesus, pero ibibigay niya kay. So nakalino yung susi ngayon ng langit at impyerno? May susi ba kayo? May copy kayo? Duplicate? Ganun yun eh. Dinuduplicate siya. Pag solving ka, nasa iyo yung susi. Amen? Church yan, I will give you unto you. Hindi lang kay Pedro yan, obviously lahat ng sunod yung kay Jesus. So ganun po tayo. So nasa atin yung susi ng buhay, tsaka yung patingkyan. Kasi daw pag na-open mo ituro tayo dito ng Tagalas ng Mateo. Napaka-makapangyarihan ng church. Na totoo Ngayon, yung Catholic, yan. Sinira nila yan. Kaya nga, kung alam niyo yung history, yung mga hari, takot yan sa Pope dati Kasi literal, takot yan. Kahit makapangyarihan yung hari, mas makapangyarihan yung Pope. Paano nangyari yan? Kasi naniniwala sila dati dito to some degree. Kaso mali. Yung authority binigay sa tao. Pero actually, nasa church yun, natunay dapat. Kaya sinabi ko yung mga natiwalag sa church, ang hirap doon. Kasi sa mga mahirap bilang Kristyano, ligtas ka na, pero na-under curse ka kasi disiplina ka. So dapat bumalik ka. Pag hindi, under the curse ka. Hindi siya sabi dito, yung susi, nasa church. Kaya mabigat po. Yan hindi basta-basta. Kaya nga hindi ko rin nagustuhan yung mga nangyari dito. Parang tanda mo, sinasabi niya, lipat na lang kayo. So parang pinag-usapan namin, binaliwala. Kaya hindi ko alam kung sumpa dyan. Hindi ko rin alam, nasa kanya. Kaya tayo, ginawa natin yung dapat natin gawin. Amen? Amen! Amen! Kahit si Pastor, galit na galit pa. Si Pastor Padua din. Huwag mong babaliwalain yung church. Nakanihin mo yan. Amen? Galit din kayo, lahat sa atin. Wala naman kayo dito pinipilit kayo ng di ba? So, pero pag binaliwala mo kasi yung Diyos, parang binaliwala mo yung Diyos. Parang halos. Kasi gawain niyo yung church Ayan. So, last, then charge his disciples that they should tell no man that he was Jesus the Christ. Pag ganun, sa Tagalog, huwag daw niyo sasabihin ako si Kristo. Alam nyo, yung totoo, pero huwag niyo muna sasabihin. Dati yun dati. Kasi ang sabi rin niya dyan, hindi niya pa oras. Importante mo yung timing. Kwento ko naman sa inyo mga bakla kasi yung kilala mong maayos na mga Kristiyano, Baptist Hindi niya maintindihan yung bakla, wala nang pag-asa. Kasi sabi niya, paano pag naniwala sila? Siyempre, sabi sa Bible, manampalataya, maliligtas Tama yung kaso, ano yung nauna? Timing, kung usapan natin Anong nauna? Naging bakla muna o wala nang pag-asa? O wala nang pag-asa bago naging bakla? Timing yan Basahin na nga natin, sakali na yung kilig-sibat. Isa sa mga presya, because that they knew God, kilala nila ang Diyos Kaso, hindi daw nag-glorify na Diyos, may hindi sila pasalamat, pero yung mga imagination, kalokohan na, tapos maitim na yung puso nila. Ganun kasi pag tuloy-tuloy ka sa kasalanan, tuloy-tuloy. Sinasabihan ka, wag yan, tuloy-tuloy ka pa rin. Ano mangyayari sa'yo? Nangitim na yung puso. And then, yan, dami yung ginawa. Kaya sabi nito, wherefore God also gave them up to uncleanness to the last of their own life. So ngayon, dahil ayaw nilang maniwala sa Diyos, kilala nila ang Diyos, pero sila niwala, lalong pasama ng pasama, dumumi, karumihan, lust, bastusan na yan, dishonor their own bodies between themselves. So yung ginagawa ng lalaki sa bahay, mag-asawa, anong problema doon? Maganda nga rin. Pero pag hindi mo asawa, hindi kayo kasal, hindi maganda yun. Eh lalo na pag lalaki sa lalaki. Ito, punta tayo dyan.
Yan ito, who changed the truth of God into a lie. Yung sabi ko kanina, lalaki ka ginawa ng Diyos, lalaki ka. Babae ka lang. Eh mismo yun, di totoo yan. Sinasabi nila gano'n. Yung mga baka sinasabi nila, pinanganak akong ganito na. Kasi nungalingan yun. Ito yung isa sa mga example lang ha. So marami mga katotohanan na binabali nila. Kaya sabi dyan, anong ginawa ng Diyos? Yan. So inulit lang pero ibang wording naman. No? Ano yung sabihin ng give up? Ano yung sabihin ng give up? I give up! Ayoko na, di ba? Eh kaso dito, ba't sumuko ang Diyos? Sumuko ba ang Diyos? Eh na kasi namin, God gave them up eh. So hindi sumusuko ang Diyos kasi makapangyarihan siya, pero yung gusto niya. Yung gusto niyang gawin at kaya niyang gawin, na lahat naman kaya niya, hindi niya susukuan yan. Pero, ang tao kasi, by faith yan, dapat kayo yung mananampalataya. At ang ginagawa natin dito, i-invite lang yung tao, kesyaran. Ganun ginagawa natin dito, wala naman iba, di ba? Kasi pinipilit. So, ang Diyos, pag ganun din, pag gawin mo ng Panginoon, huwag ka sa Kanya. Ayoko. Mamaya, ganun. Ayoko pa rin. Linggo-linggo, every week. Ito, ibang level to. Hindi talagang ayaw nilang tanggapin ng Diyos, mayroon mga ganyan. Okay, ito na yung hindi pa bakla yan, magiging bakla. Tingnan nyo ha, again, hindi lahat ng nag-reject sa Diyos magiging bakla, pero nung bakla talaga, may reject na ang Diyos ko. Nireject din sila ng Diyos, okay? Kasi sabi dyan, for this cause, ano sabi for this cause? Dahil nga din sa kadahilanan yan, God gave them over to vile affection. Pag sinabing vile, nakakadiri. Ito na, yung mga bakla tomboy. For even their women, they change the natural use into that which is against nature. Yung mga babae daw, dapat babae. Anong ginagawa ng babae? Siya yung nanganganak, siya yung sa bahay, siya yung, ano na. Ayaw na yan, inayawan nila. Ang asawa ng babae, dapat lalaki. Hindi, dapat pwede rin babae. Ganun ang ginawa nito. Kaya sabi dyan, against nature yan. Hindi yan normal, abnormal yan. Nagganon din yung mga lalaki daw, sila na. Ayun, yung ko nang basahin, nakakadiri. Yun talaga eh. Kaya gusto ko sabi, balik tayo sa timing. Okay, yung timing is, nireject nila ang Diyos, paulit-ulit, nireject sila ng Diyos, saka sila naging bakla. So, tanong ko nila, sino na una, naging bakla o wala nang pag-asa? Wala nang pag-asa kasi sabay yun sa reprobate. Then, sa kaso, yung ibang reprobate, di lang naging bakla. Pero, pag nakita mo talaga bakla, hindi normal yun, siguradong nireject ng Diyos yun. Yun ang nauna. Yun ang timing. Okay? Nabanggit ko lang yan. Pero balik tayo sa ating kanina. Ano yung timing? I mean church. So, paano magkakaroon ng church? Yung CCF, ginawa ko yan ng mga businessman. Okay? Naisipan nila, parang magandang business yan. May business tayo iba, may business tayo iba. Kaya magandang business din natin yung church ha. Kasi pag nagtatayos yung mga tao dyan, tuloy-tuloy yan, mag-asalita ka lang, bigayan yung mga tao. Kaya naisip nila siguro. Wala. Nagtayo din sila ng church. Kaya hindi naman galing sa tunay na church. So parang baliwala rin sa kanilang church. Hindi maganda yun. Binababoy mo yung gawain ng Diyos pag gano'n. Pinipirata mo. Kasi ibang bagay, okay lang yung pirata eh, di ba? Hindi pa rin kasi nga, pirata ka, dyan, nanakaw eh. Pero yung church never mo hindi pirata. Pero again, maraming gumawa. Okay, so pero napaka-importante niyan. Mabalik tayo doon, bakit ang sinabing huwag mo nang sabihin si Jesus ako yung Kristo. Kasi nga, yung timing nga. Later, ipapangaral si Jesus talagang laganap. Pero hindi muna ng time na, no? Yung sasabihin kanina. Ay bakit nga? Kasi nga, maaring, I believe ba, di sinabi dito, pero maaring magiging mali yung ano ng tao sa kanya.
May tignan mo, nagpapagaling ka ng patay, oh. May kamag-anak kang patay. Ikaw, may kamag-anak kang may sakit. Hindi pupunta lang kay Jesus yan, anong dahilan nila? Ito pala yung Kristo, eh. So, mali, di ba? Ang gusto ng Panginoon, yung manampalataya ka lang sa Kanya, hindi kung anong bagay, hindi sa kadahilanan ng bagay na tumaling ka. Minsan, ginamit niya dati yun, pero ngayon, kailangan pagaling ko ba kayo para manampalataya ko sa Panginoon? Doktor ako nun, kung gano'n. Hindi naman ako doktor. So, may tamang timing. Kaya nung panahon nila, hindi mo lang pinagsabihin kasi Jesus. Okay, tuloy ka na lang ito. Basta importante na pag-aralan natin. Nagdang pa kasi yun. Una na pag-aralan natin, warning sa church. Ngayon, sa application sa atin, warning. So, wala na kami dito. Pero, communication pa rin tayo. Kung mag-church kayo kung saan, mag-ingat kayo sa mga lingkod. Yun ang kailangan yakapin niya. Kasi itong magbabis nga dito, hindi na King James. Sabi, nakikiking James din sila. Ano yun? Okay naman yung King James eh. Okay naman. Ganon. Tayo turo natin, King James lang. Ang tunay na Bible kasi walang mali. Ngayon, kung tinanslate ka sa Tagalog, tama yung translation, okay yun. Nakon tayo magkakaiba? Sila tinatanggap nila NIV. Minsan nagbabasa ako ng NIV. Ba't babasahin yan? Unless sa reference lang, ako binabasa ko yung isang reference para makita ko yung mali. Kasi may sabi, ito pala yung mali, di babasahin ko, nga, mali pala. Yung NIV Ganun, hindi ako nagbabasa ng araw-araw para malaman ko ano kayo sinabi ng gusto ng message sa akin ng Diyos ngayong umaga. Hindi. Kasi hindi salita ng Diyos, may halo Diyos. So, ingatan niyo yung mga ganung turo. Okay? Amen. And then, yung pangalawa, importante ang church, the church that Christ built. Hindi basta-basta yan. Siya yung rock, yung mga foundation, yung apostles. Kaya importante rin yung apostles, ha? Sabi niyo ba, si Pedro, naku, mali yan. Sabi niyo, Pedro, mali yan. Kasama rin sila doon. Si Jesus yung pinaka-foundation, and then yung apostles, and then tayo na. Mag-a-agree dapat yan. Kaya importante yung church na tinatag ng Panginoon, siya lang ang Panginoon, pagligtas, isa lang ang church na binigyan. Ngayon, naniwala kayo, pinagkakaguluhan yan. Iglesia ni Soriano, sabihin sila, Iglesia ni Manalo, sila na naman, ang Katoliko, sila daw. Isa lang. Baptist pa, pastor, gano'n. Again, hindi ko sinabi Baptist. Marami yung Baptist na corrupt na rin. Wala sa pangalan niya, siguraduhin nyo kung ano yung sinasabi ng Bible, yung pinapangaral at pinapractice, yun ang tamang church. Amen? Amen. Then dagdagan ko na lang kasi maaga pa. Tapusin na natin ng Matthew 16. Sabi ko, from that time forth began Jesus to show unto his disciples how he must go unto the Jerusalem and suffer many things to the elders, chief priests, and scribes, to be killed and be raised again the third day. So pinaparamdam na nila. Naalala nyo dito, minsan nagpaparamdam nila kasi minsan. Sabi ko sa inyo, hindi tayo forever dito, hindi ko alam, kailangan mawawala dito, kaya alam na natin. Pag sinasabi yun, parang mag yung iba dito, natutulog-tulog, akala mo, naglalaro lang tayo dito. Salamat kung nag-bless ka, nag-enjoy ka. Hindi lahat ng bagay forever. Okay? Ganon din sila. Oh. Si Jesus, napakapangyarihan, napakaganda ng mga salita ni Jesus. Sabi ni Jesus, hey, diba alam yun, 33 years old siya namatay. Hindi siya rin forever sa mundo. Ito niya, so winawarningan sila. Kaya kayo dati, winawarningan mo rin kayo, magtapat na kayo ngayon. Hanggat may makakatulong kayo, makakatulong sa iyo. So later, di natin na lang, sino mauna sa atin. Pastor namin, mahina na, pero buhay pa naman. Amen. So minsan may mga salita siya, natuto pa rin ako. So, I treasure that moment. Pero isang araw, hindi nga alam namin, mawawala siya, ako. Hindi natin alam. Kaya si Jesus, yung importanteng bagay, pinapaano niya na. Isang araw, mamamatay ako, papatayin ako. Isang araw, mawawala ako sa inyo. At hindi ako basta mamamatay lang. Papahirapan siya, yun ang nakaka-discourage minsan. Pag yung leader, nahirapan, yung iba, wala na, wala ako lang kwenta eh. Si Jesus, hinataw siya eh. Pinatay. Pero,
nabuhay siyang magmuli. Yun ang maganda doon. Kaya dapat tayo maniwala sa kanya, maniwala tayo sa kanya. Pero ito, may pagsubok na naman. Si Peter, kanina lang, pinuri siya ni Jesus, di ba? Galing mo ikaw ang Kristo, tama siya. Kasi ang tao talaga nagkakamali. Sabi dito, nung sinasabi na ni Jesus na mapatay na mo, sabi ni Peter, sandali. Anong sabihin niyan? Pinagalitan pa siya ni Pedro. Hindi mangyayari yan. Ginawa ni Jesus. Pinagalitan ngayon siya ni Jesus. At tinawag pa siyang Satanas. At siya tinawag ni Satanas, Satanas pa siya ni Pedro. Kung gusto niya, pero na-influensyahan siya ni Satanas. Isang degree. Okay? At especially, ang Satan po kasi accuser, tsaka somebody that oppose, ibig sabihin niya. So kaya si Pedro dito, ino-oppose si Jesus, at alam na alam natin Jesus. So, kaya sabi daw, confess to me that salvation is not the things of God, but that be of men. And so, iwasan natin yung maging against sa Diyos. Gusto mo tayo magsasarado dito, kahit ano mangyari. Hindi na tayo sa puno, church. Hindi na pang gano'n. Diba? Pag may mga bagay na kailangan i-allow natin. Amen? Amen. Ganun again, ginawa natin yung dapat namin gawin dito eh. So, si Pedro parang ayaw niyang bumitaw kay Jesus eh. Yun yung kailangan mangyari. So, laging dapat gano'n ang utak natin. Kung ano dapat mangyari, anong kalooban ng Diyos, tanggapin natin, mahirap man yan. Yung masarap. Amen? Amen. Diba yan? Nakapagsabi yung mga bakla. Gusto, yung kapatid ko bakla, sabihin mo, ganyan. Ayaw ko na sa'yo. Kailangan mo tanggapin yun. Gagawin ako, may kita ako. Pero ba ako may pinsan akong bakla. Pero hindi naman bakla pa lang. Kailangan mo tanggapin yun. Yan, sino nga yan, may kitang bakla. Masasakta si Opea, dapat tanggapin natin yun. Sabi pa sa akin yun, tito na ako, bakla. Hindi bakla. Hindi ko naman alam kung totoo. Pero hindi ko siya natanggapin. Okay? At lalong hindi ko tatanggapin yung bakla dahil may kamag-anak akong bakla. Hindi ganun. Mali. Tama. Amen. Ganun tayo. Kaya ito si Pedro, ayaw niyang bumitaw. Inaplano ng Diyos eh. Tanggapin natin. Okay? Tuloy ko lang. Sabi naman dito sa 24, sabi dyan, and said Jesus unto his disciples, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Sino gusto sumunod kay Jesus dito? Kayo na nakakalam. Kasi mga kamay niyo, sino gusto sumunod kay Jesus? Gusto na, sana lahat tayo. Minsan hindi madali. Minsan kailangan mo magdala ng cross. Mahirap. Naasarin ka. Mapahirapan ka. Pero kung gusto mo sumunod, dalit mo yan. Kasi sabi. Kung ginapagawa ng Diyos, gawin mo lang. Alam ko, hindi madali minsan eh. Kasi nga, mga bagay na kailangan tayo maintindihan. Isang hirap mag-isip. Lalo na pag nakakita ng mga dalawa nag-debate, hindi ba lang sila mga pero. Ano ba talaga? Sakit sa ulo doon. Yung dati may binabasa akong mga article na gano'n. Paano malalaman na mali talaga to? Kailangan mo, gusto mo talagang sumunod kay Jesus. Ang dami nang natisod din yung mga panahon na yun. Si Jesus ay di ba naipagtalo sa mga Pharisees sa Sadducees? Sa palagay niya, sino ba tama dito? Pero ba't ako kailangan mag-decide eh? Ano gagawin mo? Ha? Yeah. So, yun lang. Matulungan naman kayo ng Panginoon. Huwag kayong masiraan ng loob. Basta siguraduhin mo, gusto mo yung tama. Gusto mo si Jesus, totoong Jesus, hindi yung long hair na Jesus. Paano rin? Yan. So, kaya huwag mo yung buhay mo. Ang hirap naman ang buhay. Hanapin mo lang yung buhay na para sa Panginoon, kahit ikaw yung mawalan. Kahit yung famous quote, no? Therefore, what is a man profit? Ano ang pakinabang natin? Si Mami, dami ina-amper sa aming mga lupa. Kasi may lupa sila doon, may lupa, may property. Walang problema kung ginagamit mo sa tama, di ba? Pero kasi baka masobra ka, di mo alam, makawala ka rin.
Well, kaya sinagaan namin ito kasi isang araw, mawawala na si Pastor Reyes. Hindi ko alam kailan mamamatay. Pero lahat tayo mamamatay eh. Yes. Mamamatay ba kayo? Parang yung kapatid ka. Sa bata pa ako. Lahat tayo mamamatay. Kaya kung pinaghahandaan natin ngayon, lupa, sikatan, hindi, langit. Langit ka na, rewards. Mag-ipon ka ng rewards sa paglilingkod sa Diyos. Habang naglilingkod ka sa Diyos, doon ka nag-ipon ng reward. Amen? Yes. Kaya sabi niyo, pinapaalala sa atin ng Panginoon, ano bang pakinabang mo? Mapasayo man lahat ng isang libutan, hindi naman mangyayari yun. Pag-isipan mo yung kaluluwa mo sa buong pagkakas. At yung ibang tao din. Kasi kung ligtas ka na, yung ibang tao naman, hindi. Paano yun? Mula sa amin tayo, saan kami yung minis na ako? Naminis na ba ako dyan? 45:56. Okay. Sabi niya, for the Son of Man came in glory to his Father with his angels, and then shall reward every man and according to his works. Kaya sabi ko lang eh. Kaya dapat yung utak daw natin nasa church din eh. Kanina, dinescribe niya yung church, di ba? Si Jesus ang nagtatag ng tunay na church. Huwag ka naalis dyan. And then, yun, soul winning, kaluluwa, pinag-usapan dyan. And then, bakit tayo magtatapat? Ligtas na tayo para sa rewards. At pinapaalala lang ni Jesus na sigurado yung rewards. Amen? Sabi ngayon, medyo parang kahapon na, sila ng loob. Pero isip-isip ko lang, ano pang ginawa natin? Ginawa ba tayong mali? Ay, hindi naalagaan yung halaman. Pakailan ko sa halaman. Diba? Halaman ba yung ating pinunta dito? Discerning word, Baptist, gardeners. Yan ba tayo? Hindi naman eh. May masama yan kung kaya. Pero hindi yan ang ating pinaka-goal. Amen. Yes. So, nagagpa naman natin yung mga niligtas, mga disciple. So, maganda kayo ng technology again. Magkikita-kita pa tayo. Amen? Amen. Next na lang tayo. Kaya dyan ang rewards. Pinangako ng Panginoon yan. Kaya sabi dito, iba na ito, medyo malalim na. Pero, very I say to you, there shall standing here, standing here, who shall not taste the sweet of death, till they see the Son of Man coming in his kingdom. So, yun. Sinasabi lang, sigurado yung pagdating ng Panginoon. Siguradong pagdating ng Panginoon, ano sinasabi sa atin? Darating siya. Pag darating yung nanay mo, pinagsahin ka, hindi ka pa nakapagsahin, di ba parang, hindi ko nagsahin. Darating ko si nanay. Baka hindi naman, tulog lang ako. Darating yun. Nagbilin sa'yo. Amen? Yes. Ngayon ang Panginoon, sigurado darating. Anong gagawin natin? Hindi na sinabi dito pero implied na yan eh. Ang Panginoong Jesus darating, pinagbilinan tayo ng gospel, ng Bible, gawin niyo yan, ituro niyo yan. Ano importante sa atin? Salamat. Ano importante? Labada, pag-aaral. Pwede mo sabay-sabayin yan eh. Pero ang pinaka-importante yung gawain ng Diyos. Amen? Amen. Ay nagagawin natin. Naintindihan niyo na yung the church that Christ built. Medyo hindi ko pa nga masyado pinakontas ko lang sa Iglesia ni Manalo. Hindi yan ang church ni Jesus. Bakit? Turo nila, sablay. Mali. Si Cristo daw, tao lang. Iglesia ni Soriano, magaling sa Bible yun, di ba? Sablay doon sa mga importanting points. Paano yun? Hindi rin sila ligtas, hindi nila kung ligtas sila. Kasi daw, ay, bahala na ang Diyos, basta gumawa akong mabuti. Maglingkod ako sa Diyos, baka maligtas ako. Sablay na naman yun. So the church that Christ built, of course, sa Kanya, as in sa Kanya, nakatayo. Pag hindi na sumusunod kay Jesus, walang pakialam na sinabi ni Jesus, hindi na yun yung church. Amen? Amen. So, as final word, sana po, mali pala ni Kuya Alan, no? Ito na banggit. So, ito na po yung last service natin. Palis na kami ng may-ari. So, hindi na agad-agad, pero hindi pa akin agad kami kasi hindi ko rin gusto mo stay.
gusto mo talaga. Ako mamaya pagka usapan natin pambing. Okay? So sana hindi kayo malungkot. Malungkot talaga pero laban lang. Amen? Amen. So in behalf of Discerning Word Baptist Church at Mateo, Halahala, we're signing off. Dito lang naman sa lugar. Magkakaibigan pa rin tayo. Tulungan tayo. So, see you when I see you. Okay? Let's pray, Panginoon. Salamat sa church niyo, Panginoon. Ito po yung ginagamit niyo. Baligtas sa mga tao, Panginoon. Salamat din po. Protection niyo kami sa mga false teaching, Panginoon. Doon yung aming participation dapat. Hindi na, mag-iingat kami sa mga palingaran. Patuloy kami sa inyo. Siguraduhin namin kayo ang foundation namin. Yung rock for salvation. Yung rock ng church. Sabi niyo, mag-iingat kami, magpatuloy kami, Panginoon, natin yung bawat isa, kasaan yung bawat isa. Ang kailangan namin, Panginoon, pag-provide ko pa rin po, Lord, kahit po stop ng disease, services dito. Pero gusto billing namin, tuloy-tuloy naman sa ibang lugar. Dito lang ng tulungan din, Panginoon, mga kalak, gusto nakahakin. Napayin lang po kami, Panginoon, salamat sa oras, sa taon. Naggamit na rin kami sa lugar na tuloy. Ay manaligtas pagpatuloy sa rin sa isang bagay. Sigurado siya salamat. Pero yung rewards, Panginoon, ang pagdito dito, hindi ang sigurado intende sa aming pagpapagat sa inyo. So, Panginoon, magiging yung bawat isa, ingatan. Again, next chapter ng buhay namin. Ibalik ko mga isa. Ang tuloy kayo, in Jesus' name we pray. Amen. 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 Okay. Tama iyan. Aba. Kaya na next. What's next?